Penelope took a long deep breath as she stepped out of her car. 2 araw na paghahanda ang kailangan niya para halapin ulit ang 2 taong bumasag sa puso niya. She need to fix herself first bago kausapin ng mga ito. Nagpunta siya kahapon sa parlor para magpa-guhit at magpaayos ng buhok. Sabi nila, kapag ang isang babae broken-hearted, ang unang pumapasok sa isip nila, magkaroon ng new look. At napatunayan niyang tama iyon. Sinigurado ni Penelope na hindi siya magmumukhang kaawa-awa kahit ng totoo, siya naman talaga ang sinaktan. Kumatok siya sa apartment ni Presi. Mga ilang saglit pa'y bumukas na iyon at bumungad ang ahas. Lumarawan agad ang takot at tensyon sa mukha ng babae. Penelope? Matamis na umiti siya sa babae. Hi, Presi. Pwede bang pumasok? Tila mas lalo natakot ang babae sa ngiti niya. Kita niya sa mukha nito ang pagdadalawang isip kung papapasukin ba siya o hindi. Wala naman dito si James eh. O hindi naman siyang pinunta ko dito, dear. Kung siya lang ang hanap ko, di sana dumiretso na ako sa opisina niya. O kaya sa kondo niya, hindi ba? Napanulok ito. Oo nga pala. Sige, pasok ka. Niluwangan nito ang pinto at pinapasok siya. Parang senyoritang umupo siya sa couch nito. Last time pumunta ako dito, naiwanan ko yung cellphone ko. Pwede ko bang makuha? Oo naman, sandali lang. Pumasok ito sa kwarto nito at pagbalik, dala na nito ang cellphone ni Penelope. Inabot niya iyon. Mabuti na lamang at nabasag ang screen niyon. May unting gasgas lang. Yan lang ba ang pinunta mo dito, Penelope? Umangat ang tingin niya kay Presi. Wala nang peking matamis ng ngiti niya sa labi. Hindi. Sa tingin mo ba pupunta pa ako dito kung itong cellphone lang ang gusto ko makuha? Of course not. Kaya kong bumili ng mas mahal pa dito. Kung ganon, ano bang pinupunta mo dito? Kung aawahin mo ulit ako, please wag na, Penelope. Buntis ako. Hindi makabubuti para sa akin kung hindi ko tinatanong kung buntis kang gaga ka. Wala akong pakialam sinadala mo kahit duguin ka pa dito. Karma mo na siguro yun kapag nangyari yun. Tumayo si Penelope at nalapitan ito. Pinag-aralan niya mukha nito at napagtanto niya na sa una pa lang ay hindi na sapat na ang nagtiwala dito. Arko pa lang ng kilin nito, nagsusumigaw na ng kalandian. Look, Penelope, alam kong nasaktan ka sa nalaman mo pero hindi namin sinasadya ni James. Hindi namin sinasadya na mahulog sa isa't isa habang may relasyon pa kayo. You don't need to explain, Presi. Hindi ko hinihingi ang rason mo. Nandito lang ako para tingnan kung gaano ka kasaya. Napatanga ito. Naagaw mo na sa akin si James. Ibinibigay ko siya ngayon. I just realized hindi lang naman siyang nag-iisang lalaki sa mundo. Kung gaganti ako sa inyong dalawa, magiging senyales ng yun na isa ako mahinang tao at hindi na ako si Penelope kung magiging mahina ako. Humugot siya ng hininga. I just hope you will be happy now. Kasi alam mo, Presi, hindi habang buhay ang kaligyan isang taong kinailangan manakit ng kapwa niya para lang makuha ang gusto niya. Tila nawala ng kulay ang mukha ni Presi sa sinabi niya. Pero wag ka munang mag-alala ngayon. I-enjoy mo lang ang happiness na yan habang nasa iyo pa. Lumabas na si Penelope sa apartment nito at sumakay sa kotse niya. Nakasalubong pa niya ang kotse ni James sa daan. Hindi niya alam kung bakit napangisi siya. Siguro dahil alam niya na nakita siya ng lalaki. Malamang nag-aalala na ito para kay Presi. At hindi nga siya nagkamali. That night, James called her. What did you do to her, Penelope? Bakit umiiyak si Presi na datan ko kanina? Kumakain siya ng oras na iyon at pinilit niyang maging kalmado sa pagsagot. Ewan ko sa kanya. Baka ganun talagang epekto ng pagbubuntis. Nagiging emotional. Nagiging emotional? Hindi umiiyak si Presi basta-basta lang. Anong gusto mong palabasin? Na ako ang salarin sa pag-iyak ng second jowa turned real jowa mo? Puro ng sarcasm na wika ni Penelope. Kung ano-ano pang naiimbento niyang salita. Cool na cool lang siya habang kausap niya sa telepono. At ito'y nagboboses alboruto na. Bakit hindi? Nakita kita nang galing sa apartment niya. I have this gut feeling na may ginawa ka o sinabi sa kanya para hindi siya tumigil sa pag-iyak. Eto nga siya tagukulong sa kwarto. Ayaw akong kausapin. Tumigil si Penelope sa pagkain at nagsalita. Look, it's not my problem if she doesn't want to talk to you right now. Ang kapal din naman ng pagmumukha mo na ako pang komprontahin mo sa problema ninyo ni Presi. Tandaan mo na may kasalanan ka sa akin. Ayun na nga. May kasalanan ako sa'yo kaya gusto mo akong gantihan sa pamamagitan nito. Penelope naman, mag-move on ka na sa akin. Abat, ang kapal mo rin para sabihin sa akin yan, no? Kahit di mo sabihin, mag-move on talaga ako sa'yo. Anong tingin mo sa akin? Patay na patay sa'yo? Bakit, hindi ba? Abat, peste ka nga talaga. Hindi lang niya masabi ito. Pero parang gusto pa niya magpasalamat sa mapaglarong tadhana na nagloko ang boyfriend niya. Pagkatapos na nangyari sa kanila ni Aldover, dumating ang isang realisasyon sa isip niya na maliit pa lang putotoy ng ex-boyfriend niya. Hindi niya lubos maisip kung paanong nasarapan si Presi doon.
Alam kong malaki ang kasalanan namin sa ni Presi. But please, I'm begging you, don't do something that will hurt her. She's pregnant and I don't want... Blah, blah, blah. Hindi niya pinatapos ang lalaki sa sasabihin nito. Look, James, kinuha ko lang ang cellphone ko na naiwan sa bahay niya. Kung ano man ang dahilan ng pagdadrama niya, labas na ako dun. Huwag mong sabihing patay na patay ako sa'yo. Baka totohanin ko nga yan at patayin kita. Hindi ito nakasagot, kaya pinutol na niya ang tawag nito. Pagkatapos kumain, nag-toothbrush muna sa Penelope bago pumasok sa kwarto dahil hindi kaagad siya dalawin ng antok. Binuksan niya ang bintana at tumingin sa langit. Noong bata siya, buo ng gabi niya tuwing makakakita siya ng maraming bituin sa langit. Iba ang naging epekto sa dibdib niya kapag nakikita niya na marami nagkikislapang bituin. Nakakagaan ang pakiramdam. Kahit gaano pa kahirap ang buhay nila noon, nakakalimutan niya iyon, masilip lang ang napakagandang tanawin sa langit. Subalit ng gabing iyon, madilim ang kalangitan. Wala nga ang nagkikislapang bituin na gusto niyang makita. Parang bumigat ang pakiramdam ni Penelope. Isasara na sana niyang bintana nang dumating naman ang sasakyan ni Aldover. Ayaw man niyang makita ang lalaki, ngunit hindi niya mapigilang tanawin ito mula sa kinatatayuan niya. Bumaba ang binata sa kotse nito. Bagay na bagay talaga dito ang uniform nito. Sa bagay, hindi naman niya ito nakita na hindi binagaya ng suot nito. Kahit ano yata ang isuot ng lalaki, babagay pa rin iyon sa matipuno nitong pangangatawan. Habang pinagmamasan ito, hindi niya maiwasang mapansin na tila pagod ang binata. Siguro nga, pagod na pagod si Aldover. Mahirap din naman kasi maging pulis. Pero pansin lang ni Penelope, sa lahat ng pulis na nakita niya, si Aldover ang walang bilbil at hindi mukhang iniwanan sa kusina. Ito lang yata ang pulis na nakita niyang maskulado. Kaya hindi na niya masisisi kung mas maraming babaeng humahanga dito ngayon kaysa noon. Siguro naramdaman ni Aldover na may nakamasi dito. Lumingon ito sa gawin niya. Her cheeks burned when Aldover smiled at her. May kung ano sa ngiti nito na tila nagpainit ng labi sa pisngi niya. Penelope felt the rush of heat within her. Ang malamig na dampi ng hangin sa balat niya hindi nakatulong upang pawiin ang init nang biglang lumukob sa katawan niya. Ang iting binigay sa kanya ni Aldover nagbigay ng masarap na kilabot sa kabuuan niya. Takte naman. Kinikilig ba siya? No, Penelope. No. Pero bakit ganun? Dinaig pa niya ang teenage girl na halos mangisay dahil sa ngiti nito. Umalis na siya sa bintana at mabilis ay sinara iyon. Naiganin siya sa kama at natulog na. Naging abala si Penelope sa restaurant niya sa mga sumunod na araw. Nakatulong ang pagtutok niya sa kanyang negosyo para makalimutan niyang lahat ng tungkol kay James at Presi. Sa bawat pagdaan ng araw, nakalimutan din niya ang sakit na ginawa ng dalawa. Nang magtanong ang magulang niya tungkol sa lalaki, naging tapat siya sa mga ito. Sinabi niyang totoo na nahuli niya si James sa akto ng pagtataksil sa kanya. Natural lang nagalit ang maging unang reaksyon ng mga magulang niya, lalo na ang kanyang ama. Kung nandoon lang dito sa tabi niya, baka nasugod nito ang lalaki at binugbog. Kinalma na lang ni Penelope ang mga ito sa pagsasabi na okay na siya. Yes, she was really okay now. Ganun pala, talaga pa kapag habroten ka. Subukan mo na wag isipin ang sakit na dinulot sa'yo ng lalaki na nakit sa'yo, automatic kung mapapawi yun sa dibdib mo. And then you will just wake up one morning na hindi mo na siya maiisip pa at hindi mo na mararamdaman kung gaano kasakit ang nangyari. In short, kung porsigido talagang mag-move on, makakamit iyon. Kaya lang siguro may mga babaeng hindi makamove on sa kanilang ex-boyfriend dahil ayaw pa nilang pakawalan ng alaala ng mga iyon. But come to think of it, bakit sa 3 taong magkarelasyon sila na James, hindi man lang sumagi sa alaala niya ang masasayang sandali nila? Bakit wala siyang maalala na special moment nilang dalawa? Hindi tuloy niya mapigilang questionin ang sarili. Did she really love James? O nadala lang siya sa ideya na ito ang lalaki na nararapat sa kanya? Napapitlag si Penelope at otomatikong natigil sa pag-iisip nang marinig ang mga katok sa maliit na opisina niya. Bukas yan! Bumungad ang ulo ng isang empleyado nito. Ano yon? She asked. Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Sino raw? Hindi po sinabing pangalan, basta po boyfriend niyo daw. Halos lumuwa ang mata ni Penelope. Boyfriend? Abat sino naman ang hudyong magpapakilalang boyfriend niya? Kinikilig na tumango ang empleyado niya. Ang gwapo pala niya, ma'am. Nakakapanginig ng pempem ang kagwapuhan. Piercing blue eyes pa. Blue eyes? Isa lang ang lalaking pumasok sa isip ni Penelope sa description ng empleyado niya sa lalaking nagpakilalang boyfriend niya. Naningkit ang mga mata ng dalaga. Aldover Ronquillo. Hindi nga nagkamali ng hinalas sa Penelope. Si Aldover nga nagpakilalang boyfriend niya sa kanyang empleyado. Nakita niya itong nakaupo sa isang sulok at matamang naghihintay. Mabibilis ang hakbang lumapit sa Penelope sa binata. What are you doing here? Nag-angat ito na mukha. Hello, Penelope. It's nice to see you here. She almost rolled her eyes. Oh, it's nice to see you too.
Puno ng sarcasm na sabi ni Penelope. Teka, alam mo ba kung sino may-ari nitong pinasukan mo? Naningkit ang mata ni Aldover at para nag-isip pa. Someone tell me na ubo daw ng gandang may-ari nitong restaurant. I just don't remember her name. Kilala mo ba? Oo, kilala ko kung sino. Bakit? Bala ko sanang ligawan? Umangat ang isang kilay niya. Tatawa na ba ako sa joke mo? Ngumisi ang binata. Di tumawa ka. Di naman ako nagbibiro. Seriously, Aldover, what are you doing here? Ilang araw din niya itong hindi masyado nakita. Malamang may pinagkakabalahan din ito. Baka kakain. Sarkastikong sagot ito. Teka, sasabihin ko ng order ko. Oy, hindi ako waiter dito ha? Oh, oo nga pala. Ikaw ang guard. Ang tapang mo kasi. Mahinang tumawa ito at ngaling-aling tuktukan niya ito. Kung hindi lang ito customer at isang pulis, baka natuktukan na nga niya ito. Kaso naka-uniforme ito at ayaw man niyang aminin, subalit kagalang-galang ito ng mga sandaling iyon. Hindi ako ang guard. Umayos ka nga. Oo na, ikaw yung cashier. Aldover. Hindi ba? Baka ikaw yung dishwasher. Patuloy pang pang-asar nito. Naningkit ang mata ni Penelope. Rungkilyo, umayos ka. Mariing saway niya. Ano ba talagang kailangan mo dito? Kakain. Sinong kakainin mo? Ang sarili naman niyang tila gusto niyang tuktukan. Mali ang ginamit niyang pagtatanong. Ang ano ay naging sino, at aware siya na ibang dating ng tanong nito. Ubod ng kapilyuhan ng umiti si Aldover, kasabay ng pag-stop ng pagnanasa sa mata nito. Kung sabihin ko kung sino gusto kong kainin, baka masampal pa ako. Shit! Bakit pa kasing hilig niya magpapagbitaw ng words ng double meaning? Forget that. Ano ba talagang gusto mo? I don't believe wala kang ibang agenda sa pagpunta mo dito. Sinabi mo pa nga sa empleyado ko na girlfriend mo ko. And what's the problem with that? Ayaw mo nun? Di ka masasabihin na bitter pa rin? Stop! Umupo si Penelope sa kaharap na sila nito. Ano ba talaga? Magaling, umupo ka. Now we can talk. Pero mas maganda kung kakain muna tayo. Hindi na niya napigilan si Aldover nung tumawag ito ng waiter at umorder ng pagkain para sa kanila. Iniwasan niya nagtatakang tingin sa kanya na empleyado niya at masama ang tingin ipinukol sa binata. She didn't know what he truly wants from her. Kaya kinalma niya ang sarili hanggang sa hindi pa natatapos umorder si Aldover. Humarap ito sa kanya maya-maya. May matambay na kiti sa labi nito. Hayaan mo na ako na makasabay ka sa pagkain. Minsan lang naman mangyayari to. She raised a brow. So, yan ang dahilan na magpunta mo dito? Tumango si Aldover. Yeah, I just want to have lunch with you. Hindi niya mapigilang mapanganga. Suddenly, she was speechless. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Matagal ko nang gustong ayain ka mag-lunch, pero hindi ko noon magawa dahil may nobyo ka. At alam ko namang tatanggihan mo lang din ako. So now I think hindi ka na makakahindi sa akin. He winked at her and she felt her body shivered with his words. Pulong-pula na sigurong mukha niya sa kilig na kumakarat sa kabuuan niya. Oh, wag kang kikiligin dyan. Libre mo naman to eh. Tila isang drum ng malamig na tubig ang bumuhos sa kanyang katawan dahil sa sinabi ni Aldover. Sa labis na inis, malakas na tinatsakan ni Penelope ito. Napasipol ito. Kumalat ang kulay sa mukha. Peste, dapat lang yan sa'yo. Panira ng kilig ang hudyo. Siya pa palang manlilibre dito. Kung ako pa palang manlilibre, aalis na ako. Tatayo na sana siya nang pigilan ni Aldover ang braso niya. Don't! That was just a joke. Well, that's not funny. Asik niya sa lalaki. Humingi ito ng pasensya at pinagbigyan niya ito. Ano ba kasing pumasok sa isip mo, Aldover? Bakit bigla-bigla ka? Dapat ba dinadahan-dahan muna? Seryoso ko ha? Huwag mong haluan ng kamanyakan kung ayaw mong iwanan kita dito. He grinned wickedly. Wala naman akong ibig sabihin dun sa dahan-dahan ah. Green-minded ko lang yata eh. Hindi ako green-minded. Sadyang manya ka lang. Well, I'm guilty. But I just want to let you know that you are the reason behind my dirty thoughts. Nalaglag ang panga ni Penelope. Parang ayaw niyang paniwalaan ang sinabi nito. She is the reason behind his dirty thoughts? What the hell did she do? Bago pa niya magawang makapag-react sa sinabi ni Aldover, dumating na in-order nitong pagkain nila. Inanyayahan na siya nitong kumain. Tuloy nakaramdam siya ng gutom. Hindi pa kasi siya kumakain ng tanghalian. Inuuna muna niyang tapusin ang ginagawa sa tapat ng computer niya bago kumain. Kung hindi pa dumating si Aldover, hindi pa niya maaalala na hindi pa siya nagtatanghalian. Kamusta naman itong business mo? Maganda ba ang takbo? Seryosong tanong ng binata habang kumakain sila. She nodded. Awa ng Diyos, maganda naman ang takbo at hindi ako nalulugi. Malaki na sigurong naiipon mo. Oo, kahit buwan ako nagpapadala kay na mama, hindi na uubos ang ipon ko para sa sarili ko. Gagamitin ko rin naman yon sa isa pang business. What business? Bala ko pa kasing magtayo ng bar.
Noon pa niya binabalak iyon pero ang gusto muna niya ay mag-ipon at palaguin ang Penelopes. Kasama-sama sa plano niya na bilhin ang lote sa tabi ng Penelopes para gawing bar. Sa ngayon kasi hindi pa niya mabibili yun dahil hindi pa kaya ng budget niya. She just wished na hindi siya maunahan. That's a good idea, Penelope. Plano ko ring magtayo ng bar malapit dito. Umangat ang kilay niya. Really? May plano ka pang ganun, dami mo na yatang inaasikaso sa family business nyo. Plus the fact that you are a police officer. Hindi ka naman yata nagpapakalunod sa trabaho, ano? Nakangiting umiling. Hindi naman. Nasa dugo na namin ang pagiging negosyante. Bata pa lang ako, tinuruan na ako ni Papa kung paano mag-handle ng negosyo. If you're going to think of it, masasabi mo nga na mahirap. Pero sa akin, nasanay na ako kung paano ko i-manage ang oras ko. Bakit ba hindi mo na lang i-give up magiging police officer mo? Sa totoo lang, mas delikado yung profesyon mo kaysa mag-handle ng family business nyo. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Oliver. Interesado ka na ba sa buhay ko, Penelope? She rolled her eyes. Asa ka? Nagtatanong lang ako kung ano nang ina-assume mo. Of course, I just want to know. Alam mo kasi, Oliver, hindi ko lubos isipin na magiging pulis ka. Why? Dahil sa impresyon ko sa'yo at reputasyon mo bilang palikero. I'm not a playboy, honey. I don't play with women. Well, that's hard to believe. Ngumisi siya. So, saan ka ba nagpaplano magtayo ng bar? Pag-iba niya ng usapan. Ayaw niyang maungkat pa ang hindi dapat maungkat. Gusto niyang makalimutan ng gabing iyon na may nangyari sa kanila ng binata. Pero aminado sa Penelope na mahirap kalimutan na nangyari ng gabing iyon. Tila nakatatak na sa katawan niyang bawat bakas ng labi ni Oliver, lalo na ang tamis ng halik nito sa pagitan ng hita niya. That one night was hard to forget. At nararamdaman niya na hindi na yata niya makakalimutan pa iyon. Pero kailangan niyang magpatay mali siya. Sikreto pa kung saan. Pero nabili ko ng lote at nasa akin ng titulo. Come on, kahit malaman ko kung saan, hindi naman kita kakaribalin. Ano ba naman ang laban niya kay Oliver pagdating sa pagnanegosyo? Talaga? Diyan lang ako sa tabi ng Penelopes. Munti ka nang mabali o ka ng pagkain sa Penelope. Nanlalaki ang mga mata at hindi makapaniwalang tumingin kay Oliver. Oh my God! Why are you looking at me like that? Magkahalo ang amusement at pagtataka sa boses ni Oliver. May nasabi ba akong hindi maganda sa pandinig mo? Nakatanga pa rin si Penelope kay Oliver. She can't believe. Oh God, she really can't believe it. Naunahan na siya ni Oliver sa pagbili sa lote na binabalak niyang patayuan ng bar. Seryoso ka talaga, Oliver? Saan? Sa sinasabi mo, yung tungkol sa lote dyan sa tabi? Nabili mo na? He nodded. Yes, nakuha ko na nga ang titulo last week at tinatapos ko ng pinakamalagang operations sa trabaho ko at saka ako pagtutuunan ng pansin ng tungkol sa bar. Madali na naman yon dahil nasa akin ang titulo ng lupa. Pero ano? Amused ng umiti ang lalaki. Bakit parang di mo nagustuhan na nabili kong lote sa kabila? Because that's mine. Nagsalubong ang kilay ni Oliver. Huli na para mapagtanto ni Penelope na sabi niyang dapat ay sa isip lamang niya. Anong ibig mong sabihin? Ano kasi, ang lote din ay na binabala kong bilhin kapag nakaipon na ako. Sumilay ang isang makahulugang ngiti sa labi ng binata. Ganun ba? Pwede naman tayo maging magkasyoso sa bar na binabalak mo. In that way, hindi mo na poproblemahin kung saan kapag tatayuan mo. At alam mo na rin siguro sa negosyong pamilya namin, ang paggawa ng masarap na alak, hindi ba? Napatango si Penelope. Pag-iisipan ko muna tungkol dyan. Nabigla siya nang kunin nito ang kamay niya at hinawakan iyon. Hindi ka magsisisi sa offer ko, Penelope. I can promise you that I'll be a good business partner. Hanggang ngayon, hindi pa rin mapaniwalaan ni Penelope na nakasabay niyang kumain ng tanghalian si Oliver. Ang lalaking halos buong buhay niyang kinaiinisan at mas lalo hindi siya makapaniwala na inalok siya nitong maging business partner. Ipinilig niya ang ulo. Gusto talaga niyang siya ang makakuha ng lote sa tabi ng Penelopes. Buo na sa utak niya ang planong pagpapatayo ng bar, pero hindi pa sapat ang ipon niya sa bangko para matupad ang planong iyon. Nakakaakit ang alok sa kanya ni Oliver. Kung wala lamang nakapagitan sa kanila, nakakasigurado siyang kanina pa niya itong tinawagan at pumayag na. Pero pareho nilang alam ng lalaki na may bagay na nakapagitan sa kanila. The next day, pumunta sa bahay niyang lalaki. Humalimuyak ang gamit na pabango ng lalaki nang bumunga nito sa pintuan. Para siyang inaakit ng amoy ng katawan nito at inahalila sa isang nakakatuksong sedaksyon. Kinalma ni Penelope ang sarili. Pilit nilabanan ng init na biglang dumalay sa mga ugat niya. Inignora din niya ang lakas ng presensya nito ng sandaling iyon. It is really hard not to admit that Oliver is such a very sexy guy. Matindi ang pagpipigil niya sa sarili upang huwag itong pagmasdan at pakatitigan. What do you need? Pilit pinakaswal na tanong ni Penelope sa binata.
Hindi niya alam kung nananadya ba ang lalaking ito na hindi magsuot ng t-shirt o kaya ay sando. Oo, sanay na siyang nakakakita ng lalaking walang pang itaas. Halos lahat naman na nasa village nila walang pang itaas. Tuwing lumalabas sa umaga ng kanilang bahay. Subalit hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit iba ang epekto sa kanya kapag walang pang itaas si Aldover. Or maybe, hindi ito tulad ng ibang lalaki na may bilbil o di kaya naman kagandahan ng katawan. Siguro ganun nga, sabi niya sa sarili. Wala naman, gusto ko lang malaman kung gising ka na. Umangat ang kilay niya. O ngayon? Wala naman, nakapag-almusal ka na ba? Tanong nito. Hindi pa, maliligo pa lang ako. Napakunot noon na si Penelope. At teka nga, ano bang kailangan mo sa akin, Aldover? Umisi ang binata. Kung sasabihin kong ikaw ang kailangan ko, papayag ka bang magpaangkin? Halos lumuwa ang mata ni Penelope sa sinabi ng lalaki. Anong kabaliwan ang pinagsasabi mo dyan? Umalis ka na nga lang? Isasara na sana niya ang pinto ng humarang ito doon. Wait! Pigil nito sa kanya. Hayaan mo akong kausapin ka. He, tigilan mo ako ng kilyo. Kung hindi pa niya alam, lalandiin lamang siya ng lalaking ito at hindi siya papayag na magpalandi. Kagagaling lamang niya sa isang relasyon na inakala niyang panghabang buhay. Kung maaari lamang magpapahinga muna siya sa love life. Mahirap din ang buhay love life. Bukod sa masakit sa puso, nakakaagaw pa na atensyon na dapat ay sa negosyo na lang niya ilaan. Pinigilan ulit ni Aldover siya mula sa pagsasara ng pinto dahil mas malaki ito sa kanya at mas malakas. Hindi niya nagawang pagsara nito. Naiinis na hinampas na lang ni Penelope ang matipulong dibdib nito. Wow, in fairness, masarap. Malandi. Sigaw ng isang bahagi ng utak niya sa kanya. Aldover, ano ba? Mag-usap nga muna tayo? Bakit ba high blood ka agad sa akin? Di naman kita inaano dyan ah. Ayaw nga kita makausap. Ayaw rin kitang makita. Masilayan at magunita. Aba, ang lalim natin ah. Sadya. Angin niya. Umalis ka na. Nagsalubong ang kilay ni Aldover. Bakit ba ang taray-taray mo pagdating sa akin? Pagkatapos mo ako matikman, susupladahan mo na ako? Nag-init ng gusto ang pisngi ni Penelope sa sinabi ng lalaki at hindi niya magawang makaimik sa pagkabigla. He grinned at her. And now you're speechless? Nakakonsensya ba, babe? Yung feeling na matapos mo siyang paligayahin, bigla ka nalang pagsusupladahan? Napanunok siya. Tila biglang inukit sa isipan niya ang pangyayari ng gabing iyon. Mula sa night bar papunta sa bahay nito. The hot kiss that shared was intense, magical and enchanting. Ang paglingas ng apoy sa kanilang katawan habang nakakandong siya sa lalaki ay tila sumasabay ang balakang niya sa isang malanding tugtugin. Mas lalong sumiklab sa kanyang isipan ang isang imahe. Si Aldover nasa ibabaw niya, walang saplot sa katawan at maring nagpapakawalan ng ulos sa kanya. Pawisan ng kanilang mga katawan habang nagtatalik. The image in her head was sweaty, hot, and 100% pure animalistic lust. Damnation! Tigilan mo ko. Aldover, hindi ka nakakatawa. Yeah, I know. Parang pinaikutan pa sa nito ng mata. Nakamamatay ang tingin na ibinigay ni Penelope sa lalaki. Sa lahat ng lalaki na kilala niya, ito na yatang lalaki mahilig mang-asar at manira ng araw. Idagdag pa na isa itong polis. Wala ka na bang ibang gagawin kundi sirain ang araw ko? Look, Penelope, I did not want to ruin your beautiful day. Bakit ko naman gagawin sa isang napagandang dalagang tulad mo, di ba? Ah, ganun. Kung iniisip mo na mabobola mo ko, hindi gumagana sa akin yan. Alis. Wait. Kung di ka pa alis ngayon, mamipilitan ako ipabarangay ka. Agad-agad? Imbes na umalis ito sa harapan niya, ginitian pa siya nito ng pagkatamis-tamis. No, you wouldn't do that after you hear my offer. Penelope rolled her eyes. Alam ko na kung anong offer yan, but sad to say, napag-isipan kong wag na makipagsosyo sa'yo. Sumilay ang makahulugang ngiti sa labi ni Aldover. Well, that's not my offer. Muli, para magdadagdag sa lubong ang kilay niya. Ano pala? Ibibinibenta ko na sa'yo ang lote sa murang halaga. Wika nito dahilan para manlaki ang mata ni Penelope. Totoo? Di makapaniwalang sambit niya. He nodded, but at one condition. What condition? Nakamulagat pa rin si Penelope kay Aldover. Dinagundong ng pananabik at kaba ang dibdib niya. Pananabik dahil sa offer nito. Kaba para sa kung ano man ang kondisyon sa hangin nito. Hindi niya may tago sa binata ang pagnanasa niya sa lote sa tabi ng Penelope's. Gustong-gusto niyang maangkin ang lote na iyon. Kahit kailan di pa siya nagdesperado na makuha ang isang bagay na ginugusto niya. Ngunit ng sandaling iyon, tila mas nais niyang gawin lahat ng kondisyon na hining Aldover para imaenda ito sa kanya, ang loteng iyon sa murang halaga. Pwede ba muna akong pumasok? Gusto ko mapag-usapan natin na maayos ang tungkol sa bagay na iyon.
Okay. Napanunok si Penelope na bumaba ang mata niya sa maskuladong pangangatawan nito. Sa tingin ni Penelope, hindi siya makakapag-isip ng ayos kung mag-uusap sila na wala itong pang-itaas. Tila na nanliwa sa isipan niya ang nangyari ng gabing iyon tuwing nakikita niyang katawan nito na parang nililok ng apoy at init para maging ganoon katigas. Pwede bang magdamit ka muna bago tayo mag-usap? He made a delicious chuckle that sent seductive hit through her body. Parang may bumara sa lalamunan ni Penelope at napanunok siya. Hindi niya alam kung paramdam yun ang pang-akit ni Oliver o sadyang ganoon lang talaga ang tunog ng tawa nito. Well, if that's what you want. Nakangiti ang kulay asul ng mga mata nito na tumingin sa kanya. Munti ka nang malaglag ang puso ni Penelope sa paraan ng pagtingin nito. Oh God, those blue eyes could melt her. Give me 5 minutes. Babalik lang ako sa bahay para magdamit. Tumango si Penelope. Hihintayin kita. He flashed a mischievous smile before leaving her. Nang mawala na ito sa paningin niya, tila lumuwag ang dibdib niya at nakahinga na siya. Ngunit kahit nawala ang saglit si Oliver sa harapan niya, naiwan pa rin ito mabangong amoy nito. Jeez! Pagbalik ni Oliver ay may pang-itaas na ito na tila yumayakap sa matipuno nitong katawan. Para nakikita pa rin niya na wala itong pang-itaas dahil hapit na hapit iyon. His shirt could not hide the well-defined muscles of his torso. Simple lang gumayak si Oliver, pero masasabi niya ng kawalan nito ng kaartihan sa pananamit ang nakakapagpatingkad sa pagkalalaki nito. Lihim na napabuntong hininga si Penelope. Hindi niya mapigilan ang sariling hindi magbigay ng magagandang komplimento sa lalaki. Wala naman kasi siyang mahanap na mailalait kay Oliver. He was a supermodel handsome. Yung kahit makita lang niya sa magazine ang litrato, mapapatili niya siya at mapapapupug ng halik sa page ng magazine. Mabilis at tumibok ang puso ni Penelope at hindi niya alam kung paano pipigilan iyon. And she hated that feeling. Nagtungo sila ni Oliver sa kanyang sala, umupo sa kulay rosa sa sofa, magkaharap. Sigurado ka ba talaga na ibinibenta mo sa akin ang lote? O baka nakikisabay ka lang sa April Fools? Umangat ang kilay niya nang umisi ito. Bakit naman kita lolokohin? No, Penelope. I'm not kidding. I'm serious. Kung ganun, ibibenta mo na talaga sa akin yung lote? Yes, and that's serious. Napatango siya. So, pwede ko na bang malaman kung anong kondisyon mo? Tanong ni Penelope. Be my girlfriend. Nalaglag ang pangalan ng dalaga sa sinabi ng lalaki. Saglit na tumigil ang mundo niya sa pag-ikot at ang mata niya ilang segundong tumutok sa kulay asul ng mga matang nakatitig din sa kanya. Are you serious? Halos tumagundong ang boses niya sa buong kabahayan. Pagkatapos umukit sa utak niya kung anong sinabi ng lalaki. I am damn serious, Penelope. Seryosong sagot ng lalaki. And true enough, walang halong kapiluhan ng mukha nito. Sa totoo nga, parang spotlight na nakatutok lang sa kanya ang mga mata nito at hindi niya malaman kung nagbibiro ba ito. That's my condition. So nasa yung desisyon kung tatanggapin mo o tatanggihan. But if you're going to accept my condition, baka hindi ko na lang ibenta sa yung lote. What? Teka. Bakit parang baliktad naman yata? Kapag tinanggap kong offer mo, hindi mo na ibebenta sa akin? Hindi ba dapat kapag tumanggi lang ako? Nakita ni Penelope ang pagkistap ng kapilyuhan sa mga mata ni Oliver. Well, kung papayag ka maging nobya ko, baka ibigay ko na lang sa yung lote. Kung hindi naman, siguro pagtatayuan ko na lang yun ng restaurant. At kakarebalin mo pa ako, ganun. Tumango si Oliver. Mas lalong tumingkad ang ngisi nitong nagpapahiwatig ng kapilyuhan. Halos lumuwa ang mata ng dalaga sa sinabi ng binata. Walang hiya ka? May balak kang gawin talaga yon? Oo naman. When it comes to business, dapat maging matalino tayo. May kompetisyon sa lahat ng bagay, Penelope. Sa tingin mo kapag naging magkaribal tayo sa negosyo, sino sa atin ang mananalo? Naningkit ang mata ng dalaga. Alam niya kung ano ibig sabihin ni Oliver. Mas nauna sa kanyang lalaki sa pagnenegosyo. Nahawakan na nito ang kumpanya ng mga ito at nagkaroon ng mas maraming kaalaman pagdating sa pagpapalago ng isang negosyo. Naniniwala si Penelope na kahit mas matalino siya sa lalaki nung nag-aaral pa sila, mas makalalamang pa rin sa kanya si Oliver. Sa kanilang dalawa, mas maraming alam si Oliver kung paano makaakit ng mga customer. Pwedeng-pwede siya nitong matalo kapag ginamit ito ang looks and charm nito. Maisip pa lang niyang malulugi siya dahil sa kasama ng lalaki ito, parang kumukulo na sa inis ang utak niya. Of course not. He won't let him bring her down. Hindi siya makakapayag na mawala lang ang mga pinaghirapan niya. At hindi rin siya papayag na si Oliver pa maging dahilan para maagaw nitong pangarap niya. So, what's your decision, honey? She gritted her teeth and shot him a deadly stare.
Don't call me honey. Hindi pa ako nakakapagdesisyon. Kung ako sa'yo, magdesisyon ka na. Hindi ka naman mahihirapan maging girlfriend ko. Oh really, Aldover? Sa tingin mo ba matutuwa ako na maging nobya mo? Ginitian niya ito na nakakaloko, na para bang sinasabi na hindi ito kaakit-akit. Sinungaling. Bulong ng isip niya. Bakit hindi? Masarap ako magmahal. Hindi ka rin malulugi sa akin dahil hindi mo na kailangan magsarili sa kwarto mo kung sakali. Jerk. You can call me jerk, honey, or anything you want. But I just want to tell that this jerk owned your virginity. Kahit na sabihin mo na wala akong karapatan sa'yo, o kaya sabihin mo na hindi ako lalaki na tipo mo, you cannot still change the fact na ako nakakuha ng kainosentihan mo, he said, and it sent a chill down to her spine in a seductive way. At nang umiti ito sa kanya, tila naramdaman ni Penelope kung paanong matunaw sa ngiti ni Superman. That smile almost melt her on the spot, and she hated the way her heart skipped a beat. Mahinang napamura sa Penelope. Iniiwas niyang tingin kay Aldover at sa mahinang boses ay nagsalita. Okay, if that's your condition, pag-iisipan ko ng mabuti. He nodded at her. Pag-isipan mo ng mabuti. Tumingin ito sa relos nito at muling tumingin sa kanya. Kailangan ko nang umalis. May duty pa ako. Sige. Sabay silang tumayo. Inihatid niya ang lalaki hanggang sa pinto. May onting distansya sa pagitan nila. Kung maaari lang ayaw niyang payagan ng sariling mapalapit dito ng husto. Hindi maaari. Hindi pwede. Ayaw niyang maakit ang tuluyan. May kailangan ka pa bang sabihin? Tanong niya nang humito ito at lumingon sa kanya. Umangat ang isang sulok ng labi ni Aldover. Oo. Ano yun? Naisip ko. Kung tutuusin, di ko na dapat ito ginagawa. Anong ibig mong sabihin? Dapat di na kita inalok na maging nobya ko, Penelope. Dahil nung gawing iyon, malinaw na sa akin ka na. Napatanga si Penelope. But maybe my father is always right. Pinaghihirapan ng mga bagay na gusto mong makuha. With that, tumalikod ito sa kanya at nagsimulang maglakad pabalik sa bahay nito. Ma'am, kanina pa kayong paikot-ikot sa paglalakad. Nakakaliyo din kayong pagmasdan. Ano po bang problema? Napalingon si Penelope sa isang crew na kanina pa pala siyang pinagmamasdan. Nagsasara na sila at ang ibang staffs nakauwi na. Hindi pa siya makaalis dahil sa iba ay hindi pa tapos maglinis. Bago sila umuwi, sinisigurado niya na malinis ang loob ng restaurant para pagbalik kinabukasan na hindi masyadong madaming karat ang lilinisin. Kanina pa siyang paikot-ikot, lutang ang isip. Iisa lang ang lalaking dahilan na pinagkakaganoon niya. Walang iba kundi lalaki na may mga asul na mata. Bumuntong hininga si Penelope. Tumingin sa crew niya na si Kathy. Kathy, may tanong ako sa'yo. Ano po yon, madam? Kapag ba may lalaki na galok sa'yo na gusto kang na maging nobya, papayag ka ba? Aba, syempre naman po. Pangarap yun ng mga Becky. Ay, oo nga pala. Napakamot siya sa batok. Mali ang tanong niya. Ganito, kapag may nagsabi sa yung lalaki na gusto kanya maging nobya, anong ibig sabihin nun? Yun lang? Tinignan siya ng Becky na parang nabiwirduhan ito sa tanong niya. Oo, yun lang. Bakit, may problema ba sa tanong ko? Ma'am, ang manhid yun naman yata para di malaman ko ng ibig sabihin kapag gusto ko ng isang lalaking gawing nobya. Nagsalubong ang kilay niya. Ako pang manhid? Sa nitel-tel niya sa mundong ibabaw. Ngayon lang siya nasabihang manhid. Aba, oho. Dahil kapag gusto ka ng isang lalaki na maging nobya, wala na yung ibig sabihin, maliban sa may pagnanasa siya sa'yo, o kaya matagal ka na niyang mahal. Napalanok si Penelope. Okay. Walang sabi-sabi, tumalikod sa dito at nagtungo sa opisina niya. That's bullshit. Imposible. Siya matagal nang mahal ni Aldover? Ha! Mas naniniwala siya may pagnanasa ito sa kanya, kaysa mahal siya nito. Kilala niya si Aldover. Halos buong buhay na niya itong nakikita. Sa tinagal-tagal na panahon na naging kapitbahay niya ito, alam na niya kung ano itong klase ng lalaki. Yes, he was not damn hot, but he was a dangerous beast. Isang uri ng lalaki na kapag minahal mo, masasaktan ka lang. Ano kaya ang gagawing desisyon ni Penelope sa alok sa kanya ni Aldover? Pumayag kaya siyang maging nobya nito kapalit ng loteng gustong-gusto niyang makuha? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.